What is up guys, Heath here and welcome to another video. We are chasing sunrise today. Nandito na tayo sa Marilaki Highway at napakaaga natin umalis ng bahay, alas 4, para marating natin tong Marilaki ng bago mag alas 5. Kaya nandito tayo sa Boso Boso. Nagsimula tayong magbiyahe ng around 4:30 AM kaya wala pa talaga halos mga sasakyan at napakadilim ng kalsada na walang ilaw. Kaya hinay-hinay lang tayo sa pagpapatakbo ng mabilis. Isa sa mga challenges talaga ng pagmumotovlogging ay yung audio, lalo pag tumakbo kayo, napakalakas ng wind noise niyan. Kaya from time to time, magbo-voice over na lang ako sa audio para mas klaro yung mga pinagsasasabi ko sa inyo. Thank you po. So yan guys, nagpagas muna tayo para full tank tayong lalarga para tuloy-tuloy na. Dito tayo nagpagas sa Hebron dahil itong Hebron ay parang Petron na mas mura. Ang sarap magbiyahe pag umaga. Chill ride lang tayo, hindi tayo rat-rat kasi delikado rin dito mag-rat-rat kasi lalo madilim. Wala halos ilaw. May ilaw pero hindi natin makita. Kaya chill ride lang tayo. Maghahanap tayo ng magandang spot, yung kita yung bundok. Kung may sea of clouds sana, kaso parang wala eh. 5:40 AM na, nandito tayo sa Tanay Rizal. At gumingin lang tayo saglit. Biglang dumami na yung mga sasakyan. Ayun na yung mga 4 wheels. Kanina halos tayo yung une sa biyahe. Walang mga sasakyan sa likod, wala sa harap. Ngayon puro mga 4 wheels no. Kailangan na natin makakuha ng spot kung saan natin kukunan yung sunrise. Kasi malapit na siyang sumikat, malapit na siya dun sa horizon. Ayun, maliwanag na. Technically, ito na yung start ng golden hour. Nasa magic hour na tayo ngayon. Sayang walang sea of clouds ngayon. Pero ang lamig ng hangin, grabe. Wala talaga tayong spot na pupuntahan kasi hindi ko naman kabisado pa tong buong Marilaki. Naghahanap lang tayong saan yung maganda na makikita natin yung bundok. Alright, naging clear din yung daan. Unahan din natin yung pile up ng mga sasakyan. Ngayon, naghahanap na tayo ng spot natin dito na pwede nating pag-set-upan. Lumiliwanag na, wala pa yung sunrise or wala pa yung araw sa horizon. Exactly 6 AM siya nandoon. Kaya sana dumating tayo sa medyo maganda-gandang spot. Kasi 5:50 na. Ang lamig dito. Ito ang masarap sa pagmamotor, lalo pag chill ride lang kasi talagang maa-appreciate mo yung biyahe, yung mga magagandang view bago ka makarating sa destination mo. Napaka-therapeutic ng pagra-ride basta ingat lang lagi. Pwede rin dito. Dito pala. Pero nasan ba yung araw? Ganda na dito. Hindi tayo huminto. Hindi ko alam kung anong lugar to. Ayan, Tanay Viewpoint Garden Restaurant. Pero parang sarado pa sila kasi walang nag-a-assist sa atin dito. Pumasok lang tayo dito sa parking kasi sila yung mayroong open space dito ng sunrise. So iwan muna natin dyan yung motor natin, tapos punta tayo dito para kuhaan yung sunrise. Pasikat pa lang yung araw pero hindi pa siya talaga nakakaangat dun sa horizon. Ang ganda ng composition natin kasi merong kalsada na nandun yung mga windmill, tapos nandun yung Laguna Lake.
Dito na natin aabangan ang ating sunrise. Wala tayong tripod, di na natin kailangan kasi mataas naman na yung araw or maliwanag na, kaya hindi na natin kailangan. Ang settings natin sa camera, naka 1/180 yung shutter speed natin para lang dun sa camera shape. Aperture 7.1 and then ISO 1250, pwede rin 1000 or 800. Naka-raw tayo para sa processing ng shot ng photo, pero ang simulation natin ngayon is Velvia o yung vivid color ng Fujifilm. Ang sikat ng araw pala hindi dito, doon. Okay din dahil kita rin dito yung mga bundok. Medyo mataas pala tong huhulugan natin pag nalaglag tayo. Hindi tayo pwede malaglag. Ay, ang sarap lang tumambay dito ngayon. Sarap tumambay sa malamig na lugar at panoorin yung mga bagay-bagay, yung nature, yung mga puno, yung mga sasakyan. Nature, puno, tapos sasakyan. Ayan, yung titingnan mo lang yung mga bundok, yung mga ulap, tapos dapat hindi ka naiihi. Kasi ang lamig eh. Saka pala yung setup natin ng action camera natin is nasa helmet siya, nasa chin mount. Kaya ayan, kung saan ako lumingon, doon nakatutok yung camera. Ito yung best na setup, or 99% ng mga motovloggers, ganito ang setup nila sa action camera nila. Kasi sobrang convenient nga naman. Meron tayong mic na ginagamit, lapel, nasa loob siya ng helmet natin. Kaya maayos-ayos din yung audio natin. Tapos, ayun. Diba? Ano talaga to? POV shot. Bali, ito nga pala yung motor natin, yung mga accessories na nakakabit sa kanya. Yan, nakakabit sa kanya parehas yung ating dalawang bag at yung tail bag natin from Motocentric. Nandyan yung tripod, yung mga tools at yung mga iba pang mga mabibigat na bagay. So ayan, nakakabit siya dun sa bracket. Safe na safe naman siya, walang alog, hindi siya kumakalog. Tapos ito yung ating tank bag na nakatali lang siya dyan, or ano man tawag dito, yung ating pang safety sa kanya. May magnet din to, kaso dahil natatakpan ng fairings tong motor natin or yung tangke ng motor natin, kaya hindi nakakabit ng maayos yung magnet. Meron siyang for safety lang, nakalagay sa manibela. So ayan yung setup natin ng motor kapag tayo ay mag-long ride ng solo. Ayos, diba? Ayun, pasikat na yung araw. Kabalikan natin at picture natin siya ulit. Nagbaba na tayo ng ISO natin. 400 na ang ating gamit dahil maliwanag na. 7.1 pa rin yung aperture kasi 7.1 yung sweet spot ng lens na to. This is the 16-55mm na Fujinon lens. At ang gamit nating camera ngayon ay yung Fujifilm X-T30. Alam na natin yung best na framing natin dito sa lugar. Ang hinihintay na lang natin, pumasok yung mga elements doon. Halimbawa, ito, yung part na yan. Yung kalsada, gusto natin may sasakyan dyan para siya yung scale or siya yung magpapakita kung gaano kalaki or kalawak yung lugar na kinukunan natin. Kasi as reference mo siya. Kasi alam na natin yung size ng tao, ng sasakyan, kaya siya yung magiging reference natin dyan. Dito naman, ganun din. Yung kalsada rin yung target natin as reference na sana may sasakyan para masaya. Ayan, liwanag na. May flare na yung araw. Ayan na ang araw. At tutok na siya sa atin.
Okay. Okay na yun. Dami-dami na tayong nakuha. Direct na yung araw, hindi na magbabago yan. Yan ay liliwanag lang ng liliwanag ng sobra. Direct na yung araw agad paglabas niya sa ulap, kaya umalis na din tayo dun sa spot natin. Hindi ganun kaganda yung sunrise kasi makapal yung ulap nung oras na yun doon sa spot na napuntahan natin. Kaya definitely babalikan natin yun pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. So ayun, isa na namang umaga ng pagra-ride ang ginawa natin ngayon. Hindi ko nagustuhan talaga yung audio natin dito sa action camera natin. Madami pa sana akong mga pinagsasabi dyan, kaso napakalakas talaga ng wind noise. Kaya siguro next time na lang at uulitin ko na lang tong mga pinagsasabi ko sa susunod nating video. Dito na natin tatapusin tong video na to. Salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Mabuhay!